Ang mga pinakabagong balita at mahalagang isyu na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa ngayon po ay pinsala. Ito na ang mga unang balita. Samantala, naghigpit na rin ang seguridad ng iba pang paaralan sa Metro Manila kasunod ng mga karahasan sa mga eskwelahan sa bansa. Gaya sa Malabon kung saan kinumpiska ang mga gunting at cutter na karaniwang dala ng mga estudyante bago sila papasukin. May unang balita live si Gabriel Gonzales. Gabriel. Good morning, Igan. Kahit malayo sa Visayas, naalarma rin ang pamunuan ng Malabon National High School sa naiulat na insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. Dahil dito, mahigpit nang ipinagbabawal ang pagdadala ng gunting, cutter at iba pang matutulis na bagay na maaaring makasakit nang walang pahintulot mula sa mga guro. Bandang alas 5 pa lang ng madaling araw, nakapwesto na ang mga security personnel ng Malabon National High School para inspeksyonin ang mga bag ng estudyante. Sa mesa sa dalawang pasukan ng paaralan, mayroong kahon kung saan inilalagay ang mga nakukumpiskang gunting, cutter, sticks at iba pang bagay na maaaring makasakit. Ang bawat bag ay binubuksan ng security at ginagamitan ng metal detector. Ayon sa isang guro ng Araling Panlipunan na ating nakausap, noong nakaraang taon pa ipinatupad ang ganitong sistema pero mas hinigpitan ngayon para hindi maulit ang nangyari sa paaralan sa Tacloban. Sa bagong curriculum ngayon, iniiwasan daw na magpa-project sa mga estudyante na gagamit ng gunting o cutter. Kung gagamit man daw sa school, kailangang may guro na nakasubaybay. Kung hindi rin daw maiiwasang maggupit para sa project o performance task, kailangan daw dalhin ang mga material sa school ng gupit na. Nilinaw rin sa atin ang nakausap nating guro na ang mga hakbang na ito ay ikinonsulta muna sa magulang ng mga bata. Igan, bago pa man mag-alas 6 ay mahaba na ang pila ng mga estudyante dito sa labas ng Malabon National High School. Kwento sa atin ng nakausap nating security guard, kaya mahaba yung pila ay dahil talagang mano-manong chinecheck yung bag, ginagamitan ng metal detector para talagang walang makakapasok dito na anumang bagay na makakasakit gaya ng gunting, cutter at iba pang mga bagay na maaaring makasakit. Yan muna ang unang balita mula rito sa Malabon. Gabriel Gonzales, GMA News. Nagpaabot ng pakikiramay si Vice President Sara Duterte sa pamilya ng mga nasawi at nasaktang estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. Ayon sa bise, hindi itong unang beses na may napahamak na estudyante kaya dapat ng aksyonan ng gobyerno. Ang anyay seryosong kakulangan sa kakayahan nitong protektahan ang kabataan. Ipinapakita rin daw ng trahedya ang kabiguan anya ng gobyerno na kilalanin ang halaga ng intelligence gathering at pagtukoy sa mga banta bago pa man may mawalang mga buhay. Hindi raw pwedeng umaaksyon lang ang mga otoridad kung kailan may nasaktan o nasawi ng mga bata. Dapat daw tiyakin ng gobyerno na ligtas sa mga paaralan. Nauna nang iniutos si Pangulong Bongbong Marcos ang malalimang investigasyon sa pamaril sa San Jose National High School. Mga kapuso, nandito po ako ngayon sa Dipaculao, Aurora. At makikita po ninyo sa aking likuran yung mismong beach resort kung saan nakabilet noon yung Ateneo Men's Basketball Team na kinabibilangan ni Rene Baterbonia at Divine Adili. At kahapon nga po ay nagtungo rito sa beach resort na ito ang mga tauhan, mga personnel ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, pati na rin po yung mga Aurora Police Provincial Office, Forensic Group, Police Regional Office 3 para magsagawa ng reconstruction o reenactment ng malagim na trahedya na naganap nga noong June 8 kung saan nasawi ang mga basketballistang sina Baterbonia at Adili. At sa ginawa po nilang mga activities dito kahapon, partikular na yung reconstruction o yung reenactment nga po, ay lalo raw tumitibay yung mga ebidensyang nagpapatunay na nagkaroon daw ng paglabag sa Anti-Hazing Act ang mga organizer sa naturang team building activity. Narito po ang aking unang balita.
Bandang alas 4:30 ng madaling araw kahapon, nag-walkthrough at ocular inspection ang mga tauhan ng CIDG, Forensic Group, Aurora Police Provincial Office, Police Regional Office 3, at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Gumamit ng mga aparato para ma-map out ang topografiya sa dalampasigan, pati na sa dagat para matukoy ang lalim nito. Alas 2:40 ng hapon naman kahapon, isinagawa na ng mga investigador ang reconstruction o reenactment ng insidente. Itinaon po ng mga investigador yung isinasagawa nilang reenactment sa mismong oras na mangyari yung insidente ng pagkalunod para raw maikumpara o makita nila yung mas malaking larawan kung gaano daw talaga katindi yung mga alon, kung gaano kataas yung tubig noong mga panahon na yon. Ang problema, ayon sa mga ekspertong ating napagtanungan, low tide po sa mga oras na ito. Hindi katulad noong June 8 nung mangyari yung insidente na papataas na talaga yung tubig at matindi na rin daw yung alon dahil pa-high tide na nung panahon na yon. Sa kabila nito, tinuloy pa rin ang reconstruction. Sinukat din ang distansya ng mga biktima mula sa pampang at ang eksaktong lokasyon kung saan huling nakita ang mga biktima, pati ang lalim ng tubig kung saan sila natagpuan. Ibinabangga raw ito sa mga kuha sa CCTV, pati sa mga pahayag ng mga manlalaro, coach at iba pang mga saksi. Tikom ang bibig ng mga taga-CIDG at naglabas din daw ng gag order ang CIDG sa MDRRMO para raw hindi ma-preempt ang investigasyon. Ang pamunuan ng resort, nakikipagtulungan daw sa NBI. The statement of our client is focused on their personal knowledge on the facts and circumstances surrounding the Ateneo booking and their activities, but they have limited knowledge as to the exact nature of the activities. Our client only knows that it's a team building activity. Nagsasagwa rin ng mga investigador ng masusing safety audit upang beripikahin kung may sapat na mga babalang karatula, mga panuntunan sa kaligtasan at mga kinakailangang emergency safety measures sa tabing dagat. Kapansin-pansin ang mga karatulang nagbibigay babala sa entrada pa lang ng hilera ng mga resort. Nakataas din ang pulang bandila na senyalis daw na bawal lumangoy sa dagat. Pagka red flag po kasi ma'am, hindi pwedeng maligo. Hindi pwedeng pumalaot, yung mga bangka. Ganun po kasi po ma'am, delikado po ang dagat. Nakalagay na po ba yung red flag na yan bago pa mangyari yung nangyari yung June 8 na insidente na pinasawi nila Paterbon? Ma'am po nung bago po nangyari po yun ma'am, matagal na po naka-red flag yan ma'am. May current po kasi yung ilalim niyan ma'am, maski lantap siya. Ma'am, ang alon namin dito ay pag minsan may malalaki, pag minsan po lantap nga pero yung ilalim naman niya current. Kahit nga raw mga lokal na tulad nila, Di po kami basta-basta naliligo dyan ma'am, natatakot din po kami. dalawang mahalagang elemento rin daw ang tinitignan ngayon ng mga investigador. Una, kung bakit hindi na lang ginamit ang swimming pool na hanggang 5 feet lang ang lalim, lalo't SOP daw sa mga aquatic training na isagawa ang drill sa isang controlled environment. At pangalawa, bakit isinagawa ang drill sa dagat noong magha-high tide na ng alas 2:30 ng hapon? Sabi ng mapagkakatiwalaang source, dahil dito, tumitibay raw ang ebidensya nila na nilabag ng coaching staff ang Anti-Hazing Act, kung saan nakasaad na maituturing na hazing ang sapilitan o tahasang exposure to weather.